Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na magbasa at makinig ng salita ng Panginoon. So malapit na po talaga nating tapusin ang Book of John. So I hope na marami po tayong natutunan, marami po tayong na-realize about kay Jesus Christ sa pakikinig. At kung sumusubaybay po kayo na nagbasa ng inyong Bible, I hope na marami po tayong natutunan at marami pong na-reveal po sa atin. Ngayon, muli, yung paalala po natin na I hope the more na nakikilala po natin ang Panginoong Hesukristo is the more na sumusunod po tayo sa ating Panginoong Hesukristo, the more na iiwan po natin yung dati po nating pagkatao at the more na nakikita po natin yung bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. At the more na tayo po ay namumuhay ayon sa banal na espiritu na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. And I'm so excited dahil nandito nga po tayo sa John chapter 20 na dito yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, the empty tomb. Diba, napag-aralan po natin last week na ang Panginoong Hesukristo ay inilibing, pinako po siya at inilibing. At ngayon naman matutunghayan po natin yung the empty tomb. Amen? So, napakaganda yung kwento ng ating Panginoong Hesukristo na paulit-ulit po niya na sinasabi niya sa kanyang mga alagad before, na sabi po niya, magagalak po kayo kung ako po ay aalis at kapayapaan ang sumasa inyo. Di po ba? So, ngayon tutunghayan po natin at magsimula po tayo. So, basahin po natin. Sabi niya dito sa Juan chapter 20 sa Tagalog. Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. So, umaga pa lang ay pumunta si Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanya, may kumuha sa Panginoon muli sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Amen? So naunahan ni John si Pedro. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, hindi pumasok. Amen? So yung nauna na dumating doon sa libingan, yumuko po siya at hindi naman po ito pumasok. So nakita niya nakalagay doon ang mamahaling tela. So nakita niya yung mamahaling tela doon. So take note, ang dalawang lalaking ito ay yung nakita po nila ay mamahaling tela na nakabalot kay Panginoong Hesukristo. So nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita ang telang lino. Amen? So si John, nauna po siyang dumating doon sa libingan pero hindi po siya pumasok doon sa hinigaan ng Panginoong Hesukristo. Nakita po niya is telang lino. Si Pedro, gamat siya po ay nahuli, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang telang leno. Nakita din po niya ang telang leno at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Nakita niya yung telang leno at yung panyo na naibalot sa ulo ng Panginoong Hesukristo. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela. So yung panyo ay nakahiwalay sa mga mahaling tela, kundi nakahiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Amen? So ito po yung nakita ng dalawang lalaking ito. So pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito. At siya'y naniwala. Amen? Si John na nauna na tumakbo doon sa libingan, hindi po siya pumasok pero nakita niya yung telang leno. Si Pedro, Simon Pedro, dire-diretso po siyang masok. Nakita po niya yung telang leno at yung panyo na naka-separate. Amen. Si John, pumasok na po siya doon sa libingan. So nakita din po niya yung telang leno at saka yung panyo, and then he believed. Naniwala po siya na ang Panginoong Hesukristo ay nag-resurrect. Hindi pa nila nauunawaan na si Jesus ay kailangan muling mabuhay. Naniwala po siya na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli. So, hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga alagad. So, subalit na paulit-ulit ng Panginoon na sinasabi po niya na aalis po siya, mamamatay po siya at mabubuhay muli. Pero hindi pa po nila nauunawaan yon. Naku-confuse po sila. Dito naman po kay Maria sa 11. Si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan.
Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umuiyak?" Sumagot siya, "May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala." Amen? So nakita mo naman po natin dito na si Maria, nahuli po siya dahil sa kanyang paghagulhol sa pag-iiyak dahil wala na po yung bangkay ng Panginoon Hesukristo doon. Pero nung nandoon na po siya sa libingan, ano yung nakita niya? Dalawang angel. Amen? So there is different. So tingnan po natin yung tatlong tao dito na naka-witness na ang hinigaan ng Panginoon is empty. Pero yung nakita po nila is different. Si Simon Pedro, ang nakita po niya ay telang leno at saka yung panyo at si John naman ay yung telang leno. Si John ay naniwala po siya. So si Magdalena is, ang nakita po niya doon ay yung dalawang angel. So kung babalikan po natin yung covenant na ipinagawa ng Panginoon kay Moises, yung Ark of the Covenant doon is mayroong dalawang angels. Kung titignan natin yung picture ng Ark of the Covenant is may dalawang angel doon. So grabe yung nakita ni Maria doon sa libingan ng Panginoong Hesukristo, which is sa kanya na i-reveal yun. Isa sa ulunan at isa sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ito po yung nakita ni Maria Magdalena. Amen? Diba nakita po natin dito yung iba-iba talaga yung nai-reveal po sa atin. Kaya kailangan talaga yung unity po sa atin kasi as a body of Christ, iba-iba naman po talaga tayong nauunawaan pero nagkaka-unity tayo as a body of Christ. Amen? So, iyak ng iyak si Maria. Ganun po talaga yung mga babae, iyakin. So, sabi niya dito, pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Amen? Dahil sa sobrang niyang pag-iyak siguro, di po niya nakilala ang Panginoong Hesukristo. Akala po niya ay hardinero yung nakita po niya. Pero sabi niya dito, tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Sabi niya. So, akala ni Maria, ang kausap niya ang hardinero. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." Amen? So, hinahanap pa rin po niya yung katawan ng Panginoong Hesukristo dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. "Maria," sabi ni Jesus. So, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Amen? So, nung tinawag na ng Panginoong Hesukristo si Maria, siguro nabusesan ni Maria yung boses ni Panginoong Hesukristo kaya napabigla, "Rabboni, guro," sabi niya. So, sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan." Siyempre, kung nakita po natin yung kapamilya po natin, gusto nating hawakan, gusto po nating yakapin. Pero sabi ng Panginoon dito, sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Amen? So glory to God sa buhay ni Maria dahil sa kanya ni-reveal, sa kanya unang-una nagpakita ang Panginoong Hesukristo. Amen? Yan sa kanya nagpakita ang Panginoong Hesukristo, hindi sa mga lalaki, hindi sa mga alagad po niyang lalaki, kundi sa babae. Amen? So isa din po ito na tunay na hindi lalaki lamang ang mag-share ng salita ng Panginoon, kundi lahat po tayo, kung sino ang naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay she or he must share the good news of God. Di ba? Babae ang ginamit po dito. Sinabi niya, inutusan niya si Maria na pumunta ka sa aking mga kaibigan at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama. So, sinunod po yun ni Maria. So wag po tayong matakot kung ano yung natagpuan po natin sa Panginoong Hesukristo is we have to share it dahil ito po yung kabutihan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen?
Tandaan po natin, babae ang ginamit po dito. Siya yung unang-unang nag-share na ang Panginoon ay buhay. Nabuhay. Sabi niya dito, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Amen? So itong babaeng si Maria ang ginamit ng Panginoon para maibahagi yung pagkabuhay ng Panginoon. So wag po tayong matakot, kundi i-share po natin ang kabutihan ng Panginoon. Kung may mga nagsasabi na lalaki lang ang nagtuturo, then we just respect them. Kung yun po yung turo po sa kanila, then kung ano yung paniniwala po natin biblically is we have to share the good news of God. Amen? So sabi niya dito, kinagabihan ng araw ng linggo ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Amen? So nakasara yung pinto dahil sa takot po nila sa mga kasama po nilang Hudyo. Amen? Kasi natatakot po sila dahil against yung mga Hudyo, yung mga Parasiyo, yung mga Sadusiyo sa mga disciple ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nakalak yung pinto. So dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila, sumasainyo ang kapayapaan. Dahil nga takot na takot po sila sa mga kasama po nilang Hudyo na hindi po nananampalataya. Talagang nilak po nila yung pinto, pero nakapasok ang Panginoon. So it's amazing, nakapasok ang Panginoon doon at sinabi po niya, sa inyo ang kapayapaan. Huwag na po tayong matakot, i-share ang gospel dahil kapayapaan ang sumasa atin dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi niya, kasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang taligiran. Amen? So pinakitan po niya yung kamay at yung taligiran na sinaksak nila at lumabas doon yung tubig at dugo. Nang makita nila ang Panginoong, tuwang-tuwa ang mga alagad. Amen? Tuwang-tuwa po sila at sinabi ulit ng Panginoong sa kanila na kapayapaan ang sa inyo. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang makasalanan ay pinatawad na. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Amen. So ang Panginoong Hesukristo ay He is the King of Peace. Siya po yung nagbibigay ng kapayapaan. Kaya sinasabi po niya sa kanyang mga alagad na kapayapaan ay sumasa inyo. Hiningahan po ng Panginoon ang kanyang mga alagad at sinabi niya tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Kung paano ako sinugo ng aking Ama ay ganun din ko po kayo sinusugo. Amen? So grabe din yung authority ng mga disciple na ito that they will do also. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo ay ganun din yung pagkasugo po nila. Ganun din po yung gagawin po nila. Kayo po ba bilang mananampalataya, ano ba yung ginagawa ninyo para i-share po natin yung gospel? So tayo lang po ang makakasagot noon. So I hope that each of us, we believers, pastor, leaders are doing what we need to do as believers to our Lord Jesus Christ. Hindi lang po tayo naglilingkod dahil naatasan po tayo as leader, as admin, or as worshiper, as leader sa worship, as pastor, minister, but naglilingkod po tayo dahil we know that Jesus Christ give us peace. We know that Jesus Christ give us Holy Spirit to serve Him in spirit and truth. Di po ba? I hope na yun po yung pinaghuhugutan po natin kaya tayo po ay nagsuserve sa ating Panginoong Hesukristo. We serve because we know that God save us into the darkness. Nalaya po niya tayo, binigyan po niya tayo ng kalayaan, binigyan po tayo ng kapayapaan at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Amen? So, hindi po position kung bakit tayo nagsiserve, kundi dahil alam po natin na mahal po tayo ng Panginoon at alam po natin na siya yung nagpalaya po sa atin. Amen? So, dito na sinabi ng Panginoon na kapayapaan ang sumasa inyo at yung banal na Espiritu, pinagkaloob niya po sa kanyang mga alagad dahil nung hindi pa po siya namamatay, yung paulit-ulit niyang sinasabi noon is yung joy, kagalakan ang inyong matatagpuan. Pero ngayon, sabi naman po niya dito is kapayapaan ang sumasa inyo. Amen? So, ayan. Amen? So, sa 24, sabi niya dito, ngunit si Thomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si
Jesus. Amen. So noong unang pagtitipon po nila, wala po si Thomas doon. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Yung mga ibang alagad na nakakita kay Panginoong Hesukristo, sinabi po nila ito kay Thomas. So, si Thomas, hindi po siya naniniwala. Sabi po niya na hanggat hindi ko po hinahawakan ang yung butas sa kanyang daliri ay hindi po siya maniniwala. Kaya sabi dito, sumagot si Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at hinahawakan ang butas ng mga pako sa kaniyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kaniyang tagiliran. Amen? So ito po yung sagot ni Thomas. And syempre, tayo din, minsan to see is to believe. So, wag po nating sabihin na ito namang si Thomas, hindi naman agad-agad naniwala. Ganon din po tayo. Pinakita po dito na may mga taong ganon na kagaya po natin na to see is to believe. Di po ba? So, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Thomas. So, ganun pa rin, nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kaligitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Amen? Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Shalom. At sinabi niya kay Thomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay at aking tagiliran at huwag ka nang mag-aninlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Amen? So, pinahawak ng Panginoong Hesukristo ang kaniyang mga kamay kay Thomas at sinabi niya, huwag ka nang mag-aninlangan, kundi maniwala ka. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kahit mag-aninlangan pa rin po tayo, maniwala pa rin po tayo. Kasi tayo na, may guide na po tayo, may mga example na po tayo dito sa Biblia na ito yung nangyari noon at nababasa po natin. Kaya tayo, dapat nga mas powerful yung paniniwala po natin. Mas madali po tayong maniwala dahil nangyari na, nakasulat na, and we believe that the Bible is truth. Sabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen? So mapalad yung mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo kahit hindi po nila nakikita. Amen? So kahit hindi po natin nakikita, hindi po natin nararanasan yung mga kagalingan, yung kapayapaan, but still we believe that Jesus Christ is Lord sa ating buhay. Hindi man ngayon natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan or yung kagalingan na pinagkakaloob niya, but there will be a time na ipaparanas po niya yung mga himala, yung mga kababalaghan, yung kapayapaan, di po, peace be with you, peace be with you, isa na number one na ipinaranas po ng ating Panginoon sa atin ay yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin. Amen? So, hindi man po natin nararanasan yung biglang kagalingan, yung miracles, pero yung paniwalaan po natin na He is our Lord and Savior. Dahil tunay na siya ay Panginoon at tagapagligtas po natin, and that we have the eternal life. Amen? Huwag po nating hintayin yung himala. Huwag po tayong mag-doubt na kailangan pa nating maranasan yung himala, kundi paniwalaan po natin na truly Jesus is Lord sa ating buhay. Amen? Sabi niya dito, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen? So sinabi po dito, marami pong nangyari na himala, pero ito lang po ang nakasulat kasi hindi kakasya kung isusulat lahat yung ginawa ng Panginoon. Enough na po itong nakasulat sa Biblia para paniwalaan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay. Siya yung namatay, inilibing at nabuhay po siya in 3 days. At yun po yung ipinagkaloob ng Panginoon sa atin na truly hindi po nagtagumpay ang kaaway. Even death, pinagtagumpayan po niya.
Amen? So yun po yung gospel na sinasabi po natin, yung pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yung nilibingan po niya is empty because nabuhay po siya. At yun po yung dahilan kung bakit tayo po ay nagkakaisa. Yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagtitipon. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo nagsishare ng salitang ng Panginoon dahil sa kaniyang pagkabuhay muli. Yun po yung good news. Kaya kahit hindi po natin nakita ang Panginoong Hesukristo, but we believe siya po ay ipinanganak, nag-ministry po siya dito sa mundong ito. Siya po ay pinako sa krus at inilibing. Pagkatapos ng 3 days ay nabuhay muli siya. Yun po yung pag-asa, yun po yung hope natin bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen? So, yun, marami pa po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, pero sabi niya dito, ito lang po ang nakasulat at paniwalaan po natin. Amen? So, ito po yung nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatalata rito ay isinulat upang sumampalataya. Amen? So, nakasulat ang lahat ng ito para tayo po ay sumampalataya, na huwag po tayong mag-aninlangan, kundi manampalataya po tayo na si Hesukristo ang anak ng Diyos at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan po niya. Amen? So yun lamang po, glory to God, and Jesus is alive. Believe that Jesus Christ is our Lord and Savior. At patuloy po tayong maglingkod sa Panginoong Hesukristo. Patuloy po nating panatilihin yung hungerness at yung pagkauhaw po natin na saliksikin ang kanyang salita. And yan, I'm inviting you to join with us every Monday sa gawain po namin, SFC OFW. So magkakaroon po tayo ng Bible reading this Monday. Mag-focus po tayo kay Panginoong Hesukristo, that He is the Lord, He is the King, He is the giver of peace, the King of peace na pinapanampalatayahan po natin. Amen? So I hope na you will join with us, especially sa mga OFW, yung mga uhaw na makilala ang Panginoong Hesukristo, dahil ito yung dapat panghawakan po natin, that mawala man ang lahat, pero ang salita ng Panginoon ay hindi po mawawala. Amen? Kahit marami po tayong pera, or marami po tayong investment, or marami po tayong kinagkakaabalahan, pero yung salita ng Panginoon pa rin ang magliligtas po sa atin. Ang Diyos na buhay ang magliligtas pa rin po sa atin. Hindi po mawawala po yan. Amen? So, yun lamang po. Glory to God. God bless. Hope to see you again to the next video. At shalom, shalom. Bye!